Find rest, find peace, find joy. You're here with me. Blue sky, just breathe. Starry night, yeah, know you're free. 'Cause when I gave you breath, yeah, I made you with a smile. That is all US. Dito po. Pag inuwi po sa Batangas, pero kasama na siya yung Manila na package. Tapos yung pwede po bang i-open ulit ito? Yung mga gamit na dadalahin natin sa Batangas. To pray to Papa Jesus. Good morning. Hindi ko na pala natuloy yung video ko nung isang araw. Dadasal na sila sa loob. Ang pangtao ngayon kasi sobrang aga. Aba sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo at patawarin mo kami sa ating mga sala para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Na yung dasal, kami lang ni Dixie dito kasi kumakain yung iba. Good morning, tatay. Lagyan ko lang siya ng tinapay tsaka kape. Maaga ngayon, kaya wala pang tao. Actually, nasa labas yung iba. Wala maiwan kay tatay, so ako muna. Kasi si Menchi, parang 5 na ata natulog yun. O 6. Wala na talaga akong planong mag-vlog. Kaso, nung nasa sasakyan kami ng kapatid ko, papuntang Arlington, sabi niya, ate, vlog mo naman to para may mababalikan ako. So, ang gagawin ko, magtatry akong kumuha ng mga clips. Actually, ano na ngayon? 3rd day. Nung una kasi, gabi na siya dumating, 7, tapos buong day kahapon. Tapos ngayon, umaga ng 3rd day niya. Itong mga unang araw, sabi ko mag-vlog ako, pero hindi ko talaga kaya. So, ngayon lang ako nakapag-simula talaga na may ganito. Ay, pa-picture siya. Yan yung mga klase niya. Ay, katrabaho ata. Matapos tong vlog na to. O si Doc, ito yung paborito ng shows. Nakaraan, wala pa siyang sakit. Halos lahat po ng masasaya ibinigay niya sa amin, lalo na po pagka-piyesta sa Dao. Talagang hindi po namin makakalimutan yun. Lalo-lalo na po ng mga taga-Dao. Ako po ay mulit-muli nagpapasalamat sa inyong pamilya. Kailangan sa pamilya. Sana po walang magbago. Maraming salamat sa dato. Mga panong, na hindi ko talagang gagulo. Hindi ko mabait. Hindi nyo ako pinabayaan. Hindi nyo ako tinatanggap. Magandang gabi po sa lahat. Sa kuya ko ito. Ako si Ronald Torres, ang kanan namin ito. Ako po ang saksi sa lahat ng kanyang pag-aseso. Ikot kami ng ikot sa Manila. Punta kami ng Olongapo, punta kami ng Pampanga, maghanap kami ng pera para lang madagdagan yung kapital namin. Hanggang sa marami kami nakilala sa Cubao. Ngayon,
doon na nagsimula ako sa Cubao. Ako lang, ako ang solo contact niya, ako messenger niya, ako lahat, all around. Marami kami pinagsama ng super lalim. 23 years, panganay ko, 23 na, si Tyrone. Pinapanganak yung panganay ko, nagtutulungan ako ng ginto. Kaya hindi ko makalimutan kung ilan ko kami nagsama. Magandang gabi po. Ako po si Bong Ancheta po, taga Village East Cainta. Si Pang ito, naging magkaibigan kami since 1995. At alam nyo naman siguro yung one namin, yung sports namin. Sabong. So, nagpapaderby kami nun. Araw ko ngayon, pumunta ka. Baka ito na yung huling birthday ko. Sabi ko, hindi pare, marami ka pang matutulungan. Sabi ko, hindi ka pa kukunin ni Lord. At nakita naman natin nung pandemic, grabe. Truck na mga bigas, mga kung ano-ano talagang. Sabi ko nga kay Ana at kay Sharvin nung isang gabi, alam niyo yung tatay niyo, kung alin yung perang nasa bulsa niya at kung may manghihingi talagang pamimigay lahat. Ganun siya kabait niyan. Siguro kung hindi man, talagang siya lang yung kaibigan ko. Talagang pag nagkita kami, parang talagang magkapatid po. Yung aking kaibigan boss ko to. Bihira na makakita ng ganyan klaseng tao. Nahihiya ako sa ilasan ng gagawa ko ng tawag sa akin, buspilit. Pero ako yung buspilit na walang pera. Siya yung mabilang tao. Kakilala man o hindi, pag nagustuhan niya, pagka o ano man ang niya, binibigyan niya ng mga pera. Lalong-lalo pa nung pandemic, naalala ko, kahit wala ako dito, kasi isa akong seaman, kasi kaya ako, nakikita ako, namimigay ng bigas dito lang sa buong Manggahan. Pero ang alam ko, pati sa Batangas, sa Tondo, binibigyan niya yan. Sinasabi sa akin, sa kapupunta, dito, parang doon na kami nagkakakwentuhan ni Boss. Yun na, lagi niya sinasabi, ingat kayo. Basta ang pagka-alam ko talaga ay Boss, sobrang bait na kami. Wala akong ibang makakumpare sa bait na, lalo na sa mga taga dito sa Trinidad. Especially sa Batangas din. Kasi dati, nung nandun kami, parang gamit ko yung isang sasakyan ni Boss. Akala nila si Boss dito, sumisigaw pa sila, Boss! Boss! Tapos, doon ko na iba talaga si Boss. Kahit sa lugar dito, kailangan ko lang siya. On behalf sa Team Arcadia, UP, nagpapasalamat kami sa iyo, Boss. Sobrang maraming salamat. Hello po. Ako po si Princess ng Starming Jewelry. On behalf po ng Starming Jewelry, ayan, kami po ay nagtitingo po sa nila ito. Or Boss Tito po ang tawagin namin dahil sa kanya po kami kinuha ng subasta at kami po ay under po ng ating yung anak po niya. Ay, bali lahat po nung nagiging ginto po namin ay galing po talaga sa nilo ito kaya sobrang laking comment po sa aming mga mga. Ang nilo ito po kung nakikita niyo po minsan pag nag-live po kami. Baka po kayo
sa amin ng tatay. Huling linggo po ng tatay. Gabi-gabi po na yun, halay po ako. Sabi ko ng tatay, may pinapapusok ka na sa tindahan. Nagtataka po ng tatay ko, po siya nagmamadali. Kinabukasan po, pinakuha na po yun sa tindahan, tapos kinahapunan, pumunta po kami sa tindahan. Alam ko na, narinig ko na po ito natin sa mga kainuman niya, na ang wording daw po ng tatay, bakit daw po sa mga anak niya, sa aking dalawa po, wala rin po ito ng kayang mga binibilin. Pero ngayon tatay, hawak-hawak na po namin po. Hinahatirin at tinatanggap na po namin. Parang nakapagpahinga na po kayo. Okay na po kasi kaming dalawang magkapatid. Napalaki naman po kami ng tatay na maayos. Nakakapagtrabaho na po kami. Sabi po namin ang tatay, kahit na anong gamot po na pinibigay namin sa inyo, ibibili po namin kahit maubos na po yung inyong pinaghirapan, okay lang. Kaya humihingi din po kami ng tawad sa kagustuhan po namin. Nakakasama ko po kayo ng matagal. Sobrang daming tusok sakit na tiniis yun. Sa kagustuhan po namin na mapahaba po yung inyong buhay. Gusto ko rin po magpasalamat. Alam ko bawal ito sa pamahiin namin sa Batangas, pero wala nang iba siguro panahon, pero walang hanggang pasasalamat po bilang boss. Kayo po ang nagturo sa aming dalawa na magsumikap na magkakahanap po kayo at kaya rin po namin. Lagi niyo pong sinasabi na at galingan po namin dahil marami daw pong nakaasa sa aming trabaho. Hindi ko po alam kung paano po gagawin tatay. Paano ko po susundan yung mga ginawa yung pamumukan. Pero susubukan po namin para sa inyo. Pasensya na po sa mga nabuhan natin dati at alam
Mga kainuman. Dapat naman kayo sa ano, tinaliburan niya. Dapat dito na camera naman kayo. Kayo ate, tayo na dito. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa at panalangin din natin ang kanyang mga naulila. Tayo po lahat na nakakilala sa Mamay ay alam ko kung gano'n niya kamahal ang musika. Kada celebration, birthday, reunion, Christmas ay
hindi po nawawala yung may kumakanta, may banda. Kaya I think it's fitting to start this program with musical performance by Banda Nueve Aglaga. Sana po ay mabalikan po natin ngayong gabi habang inaalala po natin yung kanyang buhay. At para matulungan po tayong gawin yun, panoorin po natin itong isang video schedule para sa mga. Na nakita ho natin kung gaano kalapit sa ating puso. Nakita ho natin kung gaano paano siya tumulong sa ating mga kababayan. Dito sa ating bayan lalong higit, dito sa Barangay Laiya, madami ho ang malungkot dahil ho napakarami ng tinutulungan ho ni Paring Tito. Siguro makikita niyo nung punong sabong sa Araneta. Ako po yung nasa likod ni Paring Tito. Ano ko po yun, enter ko po yun, in-entry po ni Paring Tito. Ang sabi na sa akin, pare, kung kayo may manok, meron ka po, mag-entry tayo sa Araneta. Ang sabi sa akin, pare, ako'y bibitaw. Sabi ko, huwag na pare, baka mamaya kayo madisgrasya. Ayun ang sabi sa akin ni Paring Tito. Yan po, yan. Ako po yung nasa likod ng yahin ko. Nag-alalay po kami na talaga pong binigit niya na siguro sa kahiligan ng ating kumparing Tito sa pagsasabong. Isipin ninyo, galing sa ospital, umakyat ng ruweda ng Araneta para lang siya makapit namin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga naging bisita, simula po nang dumating po ang gabi ng aming kapatid. Sobra-sobra po ang dami na talagang natulungan. Sobra pong taba ng aming mga puso. Kahit po saan, may tumatawag sa akin, may nagchat-chat sa akin. Salamat po sa inyo sapagkat kami po itinulungan ng inyong kapatid. Bilang kapatid, bilang tiyuhin, at bilang kaibigan, napakabuti ng tao. Talagang kahit sino dito, nakikita sa comments sa Facebook, yung mga comments na nagsasabi, yung mga ginawa, mga tinulong ng Chokito. Kaya hanggang ngayon, yan, sasabihin siya Chokito, ako'y hangang-hanga sa'yo. Sobra hanggang sa huling sandali mo sa mundo, marami kang natulungan. Araw-araw nagme-message sa akin. Araw-araw yan. Kumbaga, Robert, magkano ang kita ko? Kasi pag tumaas ang ginto, magme-message sa akin yan. Ito yung huling gabi para sa inyo. Sabi nga po ng kanyang anak na si Nada dahil nung siya magsalita doon sa huling lamay sa Pasig, tatay, paano ba ito? At so ito ay ganun siya na makisama. Kahit sino ka pa, mahirap ka man, mayaman, iisa ang tingin niya. Kaya po ito ang tao na napakahirap kalimutan. Napakasaya nung kasi kasama. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit ganun siya sa amin. Siguro dahil nga po sa best friend sila ng tatay ko. Kaya kung tumating kami sa Pasig, talagang maging pangalawang ama po namin siya doon. Sobrang pasasalamat ko po sa impact. Kasi ang dami nagawa para sa amin, kakapatid. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. Kung hindi po dahil sa inyo, Ninong, at sa inyo pong pamilya, ayan, hindi ko po alam, Ninong, kung saan po ako ngayon. Ayan, sana po, Ninong, kung nasaan man po kayo, makakasanayan po namin na wala kayo, pero hindi po namin kayo makakalimutan, Ninong.
Deserve mo po ang kasiyahan, katulad ng kung paano mo pinasaya ang mga tao. Naway matagpuan mo na po ang kapayapaang nararapat sa iyo sa kabilang buhay. Palagi ka pong mananatili sa aming puso. Hindi siya nagdadalawang isip tumulong at nagpasaya sa iba. Ito, salamat sa pagmamahal at malasakit mo sa amin. Hindi ka namin malilimutan sa tuwing Pasko, itong sa dagat, itong maalala namin. Paalam at naway mo, kaya naman kaya ka, lagi ka pa sa Diyos. Ako po si Troy Torres, pamangkin din po ni Tatay Tito. Sa mga di po nakakaalam, bago pa po sina Marcos and Alexei, kami po muna, kami po ang naalagaan. Tyron and Troy po. Si Tatay Tito po, every time po ako niya, every Sundays, naririnig ko po siya palagi. Pagkakagising ko po, naririnig ko po yung sa sa KTV po, palagi ko pong naririnig ang kanyang kanta na may bukas pa. Kaya doon ko rin po na-memorize yung kanta po na yan. Bago po ako mag-start, gusto ko lang po mag-thank you kay Ninang Menden at kay Ate Inay kasi po sila po nag-sponsor ng ticket ko. Ako po ay currently nag-aaral sa Canada po. Nung maliit po ako, like super late po, like Marcus X, lagi po ako inihiram ni tatay sa nanay ko po. Yung minsan nga po, nagagalit na po si mama kasi mas matagal na po ako dun sa bahay nila Inay kaysa po sa bahay namin. Sinusundo po ako ni tatay, nakatira pa po kami sa Bikutan nun. Tuwing pupunta po kami na Liya, lagi niyo po akong sinasama sa papunta pong dagat kasi alam na po ni tatay na favorite po yung dagat. Tapos po yung drive po na papuntang dagat is 5 minutes lang. Kasi po tumatagal po ng 30 minutes dahil po lahat po ng tao na hindi niya kinakausap na po. Ayun lang po. Eventually, we're celebrating his life dahil siya ay nagpapahinga na kasama si Lord. Hindi ko po siya ganun katagal na nakilala dahil late po ako nagpakasal na 2016 po ako pinasal. But sa may panahon ko, siya ay nakilala ko bilang isang tao tunay ang kalooban. Napakamatulungin, mabait, maasahan, napakamasayahin, may takot sa Diyos, at bukod sa lahat, mahal na mahal ang kanyang ibahay na sininang ng mga anak niya si Men at Ann. Ay, Chok, ay nakabahala at ako'y medyo mahina sa pagsasalita. Hindi ko alam kung paano at saan ko umpisahan ang bahay namin tayo magkakilala. Ako ay isang nagpapatunay na napakabuti ng tao dahil ako ay inyong natulungan at tinuruan ng kabutihan pag tayo nauwi na naiyak. Kayo ang driver, ayaw nang lilibre ng kain, kayo pa ang babayan. Ay talagang ako nagpapasalamat sa inyo. Boss, maraming salamat sa lahat sa mga sinabi mo sa akin. Susundin ko po. Ang masasabi ko lang, wala pa lang haters at saka bashers sa mga. Wala. Meron bang haters, bashers? Kaya narinig. Ibig sabihin, isa lang po. Ganon siya kabay ng tao. Ninong, may nagpapasalamat po sa inyo sa walang sawa niyo pagtulong sa amin. Alam niyo kung gano'n namin kayo sinubukan at talagang mahal na mahal namin kayo. At saka ito po yung mga paborito niyong manok. Iniharap namin sa inyo dahil yan mo ang inyong request. Napakabuti po na kuya kasi nung natagal namin siyang kasama, may items po siya na pinapaano sa amin, bebenta. Tapos once na nabenta po namin yun, binibigyan na po kami ng picture. Laking tulong po sa amin yun, pamalengke o kaya pamasahe. Laking tulong na binigay sa amin lahat ng boss. Hanggang sa dulo lang kayo niliga, wala sa isip, hindi kami ito paano ba yung mabubuhay. Sabi ko, kasamahan ko, okay lang kahit wala tayong pasok, basta si boss, magkasikat nila, magkakaayos ka naman lahat. Kaya boss, maraming salamat sa mga tulong mo.
sa lahat ng binigay sa akin. And I know why I believe. Magpasalamat sa inyo na sa pagtanggap niyo po sa amin sa pamilya niyo. Nirespeto niyo po kami, wala po kami kahit ng expectation or pressure po. Hinayaan niyo po kami lumiskate sa sarili namin. So maraming salamat tatay. Salamat din tatay na hanggang dulo naging matapang kayo, lumaban kayo sa sakit mo. Para na lang po sa pamilya at pati sa mga tao na mahal po sa inyo. So salamat po din doon. Ang huli tatay, naalala ko na isa po sa regrets niyo na lumaki po yung mga bata po, si Alexia at si Marcos, na baka hindi kayo makilala kasi masyadong bata pa. Huwag po kayong mag-alala kasi gagawin mo namin ng lahat para malala po nila ang isang katulad po, ang kanilang tatay po. Isang katulad ng tatay ay mahirap kalimutan. Hindi mo sabi ni San Pedro, para at least na lang, makapagod na kayo. Laro-laro po yun. Kahit po hindi namatay ang matak ng tatay, nasa inyo po ang tayo namin. Maraming salamat po. Mahal po namin po. Hindi ko na mababanggit lahat yan. Pati-piliin ko na Panginoong di Bagay. Hindi tumitingin ng tao yan. Kaya hindi ba ako tinirap? Hindi na, ay! Hindi niya ako tinirap ba? Maraming salamat. Ako nga po pala si Met at ako po yung bunsong anak ng tatay. Sa totoo lang po, medyo mahihain po kaming dalawang magkapatid. Kaya po, hindi po kami masyadong nasama sa mga lakad ng tatay. Kaya minsan po, hindi po namin gaano kilala yung mga kaibigan niya. Nanganak po ako, nag-start po ako mag-alahas. Tinulungan po ako ng tatay kahit noong unang beses ko pong sumalang sa lab, halos hindi po ako naimik. Ang ginawa po ng tatay magpapalaro ako para madami kong viewers. Hanggang sa natuto na po ako na magbenta-benta ng kahit tapos sinusuportahan niya po ako, binibigyan niya ako. Siya po ang aking supplier, siya po ang aking boss. Hanggang sa kinaya na po namin, nagkaroon na po kami ng sarilang opisina. Dati po ang opisina po namin ay nasa bahay lang, nasa fish pond po kami. Tapos, ang mga tauhan ko po ay pagdating po ng alas 5, ay nagmamadali na po yung maglilinis. Ang tatay ay nagagalit ng makalat, gawa ng kanyang mga isda. Tapos, unti-unti po, nakaipon po kami ng mag-asawa. Nagkaroon po kami ng sariling bahay, doon po yung opisina namin ngayon. Ang mamimiss ko po sa tatay pag nagla-live ako ng document po yan, dito kayo swatching. Isang napakasimpleng comment po nun, pero yun po ang nagpapalakas sa akin ng loob. Na alam ko po, kinabukasan, nung araw na po yung kailangan ko sipagan kasi kinabukasan ang tatay ay magtatanong, magkano ang inventa? Ayan, kaya hanggang anong oras po ako inaabot, alas 2, alas 3, ginagalingan ko po talaga tatay para sa inyo. Ngayon po, hindi ko po alam kung paano ulit kami magsisimula. Pero, pangako ko tatay ay susubukan namin magkapatid na ituloy po yung inyong pinaghirapan. Kasi bago po mawala ang tatay, parang pinaready niya na din po kami. Unti-unti niya po kami pinakilala sa mga kasama po niya sa negosyo, sa Cebuana. Narinig ko po, binigay rin po kami sa Kuya Jerry na, Jerry, gagabayan po yung dalawa. Sa Kuya Putol, at sa mga kasamahan po namin sa trabaho. Hindi lang po ako gaano makapagbantay sa tatay sa ospital kasi ang tatay po ay nagagalit pag nagsasarado ang tindahan. Pag nababalitaan niyo po na nagsasarado ang tindahan, tataltak po, hindi na po kasi siya makapag-sermon. Ayun po. Hindi man po namin papangako na magawa po lahat ng nagawa ng tatay kasi magsisimula
ulit kami ngayon, susubukan po namin para sa inyo. Itong huling mga ilang araw po, sa mga naririnig po namin istorya, tungkol po kung paano po natulungan ng tatay, hindi po namin alam tatay kung paano nyo kinaya na habang kayo po ay nagagamot, sobrang dami pala nyo po pinapasan. Ako si Ana din, ate, ang maray ko ng tatay. Wala na akong mapapag. Wala na akong kaaway tuwing oras ng kagamutan. Dahil ang nanay ko po ay sobrang bait. Ang kapatid ko naman po ay sobrang masunurin. Pagdating ng kagamutan at nasuhan, ayaw na ng tatay. Oo, ang kasama ko nagpapagamat ang tatay. Tatay, pasensya na. Kaya ako nagagalit sa inyo kasi gusto ko humaba ang inyong buhay. Ang pinatawag na gusto ko kong buhay. Paano nyo kami pinalaki? Itong huli, naririnig ko ang tatay pag may kausap siya na nakaigigan. Kaya daw ho nag-alisa ng kanyang mga anak sa tindahan, gawa ng maliit ang sahod namin. Totoo nga naman po yung tatay. Kung akala ng iba na humingi kami sa tatay ng panluho o ganyan, hindi ko kami ganoon pinalaki ng tatay. Maaari kong talagang matulungin mo ang tatay, pero pagdating sa aming dalawang magkapatid, hindi ko kami pinalaki sa luho ng tatay. Pagkatapos ko mag-aral ng college, doon po ako nagtrabaho sa maliit naming tindahan. Ito naman ay kaya ko lang sasabihin, narinig kong ikunento ng tatay. Ang sahod ko ay kapareho ng sahod ng aming mga empleyado. Para sa tatay, walang anak, walang empleyado, isa ngayon pag nasa loob tayo ng tindahan. Binibiro pa nga ako ng tatay, kaya mo yata ako iniwan sa tindahan, ay ang sahod ko lang daw ay 2,000 sa isang linggo. Para sa isang nakapagtapos ng kolehiyo, alam din ng tatay na masyadong maliit yun. At yung mga panahon noon, para magkaroon ako ng extra budget, natuto po ako na mag-vlog. Ikaw, Meg, magkano ang sahod mo lang? Nabot ka naman ang 10,000. Ako ay 8,000. Ako ay 8,000 sa isang buwan. So, ganun ho ang tatay bilang tatay. Pagdating sa amin ni Men, yan ay hindi naman stricto, pero gusto niya na marunong kaming tumayo sa sariling paa. Kaya natuto akong maghanap ng ibang pagkakakitaan, yung pag-vlog. Si Men naman, natuto siya magbenta ng makeup, tapos nagbebenta ng alahas. Noon, hindi ko maintindihan talaga kung bakit ang sahod ko ay kapareho lang. Nagsahod din na empleyado namin. Diba sa iba, pag may anak may special treatment, sa amin ay wala. Ang trabaho ko ay kung anong trabaho din ng mga empleyado niya. Pagpasok na umaga, magmamap, magpupunas ng estante, mag-aayos ng display, magkakahera, lahat ng utos ay pareho sa empleyado at sa akin. Hindi ko maintindihan noon. Pero ngayon tatay, naiintindihan ko na. Tinuruan mo kami tumayo sa sarili namin paa. Dahil ang pupunan namin ng pagkawala niyo ay napakalaki. Natuto kami dalawang magnegosyo nang walang tulong ninyo. Siguro dahil katulad na wala na kayo, ilang araw pa lang nawawala. Ramdam na namin yung papasanin namin presyo magkapatid. Ang mga unang araw at tanong ko, paano ba ito tatay? Hindi namin alam kung saan sisimula nila. Sa napakadaming responsibilidad na iniwan niyo sa amin. Tatay, naiintindihan ko naman kung bakit gano'n ang pagpapalaki niyo sa amin. Pwede na ho kayo magpahinga. Yung huling pili ninyo dito sa chapel, gagawin po namin, pagagandahin namin. Lahat na pinapaaral ninyo, kami na magpapaaral ng kapatid ko sa apat na aming mga kaya. Lahat na sinusuportahan ninyo, kami na po ang bahala. Gabayan niyo kami, tatay.
Alam kong hindi namin matutumbasan kung anong gagawa ninyo. Pero alam kong dahil ang tugon ko ay nasa amin, kakayanin namin magkapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nakiramay sa tatay. Inheritance is not just about money. Ang pamana daw ay hindi lang tungkol sa ari-arian, sa pera na maaari mong iwan sa iyong mga mahal sa buhay. Minsan, ang magandang reputasyon ng iyong ama kahit saan ka pumunta ay sapat na ng iyong ama na naging isang mabuting tao. Ako po ulit si Darlene. Anak po ako ni Darlene. Pamangkin ko ng mami ko. Kaya po mabigat din sa akin yung pagkawala ng mamay. Kasi po, sobrang laking masasalamat namin sa kanya. Last minute lang yun. Para siyang knight in shining armor. Ibigyan niya kami ng pagkawin. Kaya hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Kung hindi na isang mamay. Wala kong salitang sasapat sa labis-labis na pasasalamat ko po sa mama. Hearing all of the stories that we all have shared this evening, ang conclusion ko lang talaga dito ay sobrang bait niya at walang bounds, walang limit ang kabaitan niya, ang pagiging mabuti ng puso niya. Kasi kung mga maliliit na bagay na pwede naman nang hindi niya ibigay niya pa rin. Sa bawat anong pag-ibig ko sa'yo yan, lalong tumatamis, tumibigyan bawat kahapon ay naig nito, bawat ngayon. Dami pong lakad. Kaso napakahina po ng aking internet. Oh my God, tarong nagdahan. Naglalabas, naghaba. Hanggang saan ito? Kito. Boss Kito. Ibanda po, hindi ko inabot at naglalag ang live. Pero hanggang dito po ay madami pa ang nakikipaglibing. Kaya tuloy na rin pa yan. Kaya tuloy yung panasa ko. Ganda naman. Yan po. Alam po, Kuya Kito. Napakahaba pa po. Napakahaba po sa dami na nakikipaglibing. Ang dulo po ay nasa may Benito na po. Nasa tulay pa ng Ikarbang eh. Nasa loob ng mga bantang yan ang Kuya Kito. Ari pa ang dulo. Ari pa po ang dulo. Parang nandun pa ko sa may chapel na pinagburulan. Sobra pong dami na nakipaglibing. Kasalubong natin ito sa Benito. Oo nga eh. Yan po. Ayan, ari po ito eh. Napakadami po ng tao nakipaglibing. Putay, hirapin na tayo. Ako po, may redondo pa sa likod. Yan pa po ang makikipaglibing. Mama, may redondo pa sa likod. Bakit ako? Yan talagang nakikipaglibing. At talagang napakabait.
pinagburulit eh. Yan. Ito na ho. Siguro ho, ano na. Taslasa na ho yan. Di ni ho ibinurol. Pero ho, ang dulo malapit na sa sementeryo. Pagkakahaba na ako. Baka daw. Requiem aeternam dona ei Domini, et plus perpetua luceat ei, requiescat in pace. Amen. Yan. Halika anak. Yan. Balik. Sapatos tanggalin muna. Yan. Oh, yan. Tatawid. Ano yun? Wait. Inay first. Guys, so dito kami sa balcony. This is now the first day na wala na si tatay. But we're going to visit yung cemetery. Can you say cementerio? Cementerio. Cementerio. Yan. Papunta tayo sa? Palengke. Not palengke. Cementerio. Cementerio. Nandoon si? Tatay. Okay, come on. Mama, what's the way to? Kaso diri habang nag-clean up. How about you help mommy light the candle?
Hindi pa natatanggal yung tent. 1 year pa daw bago pwedeng ipagawa ito. Actually, may design na to eh. Kaso nung narinig ni tatay na inaayos namin, nagtanong siya kung dito daw ba siya ilalagay. So, parang stinap namin kasi nga nagpapagamot pa nun si tatay. Ito kasi yung nangyari dito, sikreto siyang kinuha ni inay itong lupa na to. Kasi hindi believer si tatay na pinaghahandaan yung mga bagay na ganito. But yun nga, since sikreto ito kinuha, hindi pa siya napapaayos. Nagulat na lang siya kasi may pinaglagyan yung 2 babies ni Menchi. Yan yung katabi niya ngayon. Ay, bakit papatayin ang kandila? Ganito, hawak sa shoulder. Ikaw, Alexei, hawak mo dito si Kuya. Yan. Say cheese here. Say cheese. Nangahabol ko. Pasta! 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 Bihira lang kasi dito guys sa amin yung may mga kainan. So piling-pili lang. Doon tayo sa taas. Taray, ganito pala dito. Harvey, mamapa ka na Harvey. Sino yung barbecue? Bakit naman kay Harvey kayo lahat nakatingin? Takbo na agad siya. Yun yung cafe. Si Marcos nandun pa. Nandun pala dito. Mamasyal na lang si inay. Inay, namimiss mo ang tatay ko natin. Meron din. Huwag mo nang anuhin, Jello. Iiyak din eh. Paiiyak. Dito kasama pa kasi natin. So, ano? You cannot reach it? Okay, wait lang. Kulong. What's this one? Yeah, for that. Go, inay. It's a... Wala stand kasi namin. Go, inay. Kaya mo yan. Asa pasmado. Ano yung may 1K kapag banana ka na? Kapag banana yun. Malapit na ako. Ang ganda pala ng game natin. Sa labas. Done ka na? How about you give din kay kuya? Naubusan ni kuya yung kanya. Kuya, tingnan mo, done na, down na daw siya. Hindi niya inubos. Lagot ko kay kuya. Lipat kami sa labas at malamig sa loob. Grabe, namin aayusin. Let's go. Bisitahin namin yung lupa malapit dito sa amin. I have an idea daw. Then what's your idea, Alexei? You tell Daddy. Ang laki ng kawayan. Sige, hindi ka lalakad. Hindi ka mababa. Ito na pala. Kabali kami na una. Puro mga niyog. Diyos ko, ito pala yan. Nahimik tayo sa aircon yan. Sama ba? Mga bata. Saying our goodbye before we go back to Manila. When I gave